Alam nyo, itong ating gusto natin na maging matatag ang kaharian ng Diyos sa ating sarili, may mga bagay-bagay na dapat tayong malaman. Una, kailangan na tayo ay makagawa ng mga bagay-bagay sa ating kapwa ng mabuti at doon natin mararamdaman na ang kaharian ng Diyos ay naninirahan sa ating sarili. Subalit kung malayo tayo sa mga kabutihan katulad ng ginawa ng Diyos sa mga tao, malayo rin sa atin ang paghahari ng Diyos. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay pawang kabutihan na ipinagkakaloob niya sa lahat ng mga tao. Kung ito naman ay ginagampanan natin, ginagawa natin at ipagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo ay isinasagawa natin para sa ating mga kapwa, mararamdaman mo, sapagkat sa tuwing ikaw gumagawa ng kabutihan, nararamdaman mo na ang Diyos ay nasa iyo. Nararamdaman mo ang kasiyahan habang ang Diyos ay nasa iyong sarili, ang kasiyahan sa puso ay nararayan sa iyo. Ngunit karamihan, lalo na itong sa kapanahunan, ito ang hindi nalalaman ng marami na kapag gumawa ng kabutihan, ay ang Diyos ang naninirahan sa kanya. Ito yung kaya nga, di ba, doon sa naganap na pinag-uusapan kanina, na naganap na pagpapahirap ng pagkaroon ng baha at yung pagkakaroon ng apoy doon sa kapanahon ng Sodom at Gomorrah, yung mga tao malayo sa Diyos eh. Kapag sinabing malayo sa Diyos, ang ginagawa natin ay laban sa kalooban ng Diyos. Pero kapag ang ginagawa ay naroon sa kagustuhan at ninanais ng Diyos sa mga tao, at yun ang plano niya para sa lahat, ay nangyayari, ang kanyang paghahari ay naroon sa kanya. Yan, Kuya Men, ang pansamantalang aking may bibigay na reflection. Marahil ako ay tatawag uli sa iyo makatapos uli ng isa pang pagbasa, para ako'y makabahagi habang kayo ay nandyan sa palatuntunan natin at mabigyan pa rin ng magagandang pakikipagtalakay ang ating pong programa. Amen. So maraming salamat, Kuya Men. Maraming salamat din, Kuya Men. Yes. Ng ilang minuto ulit. Opo, salamat po. Salamat, Kuya Men. Iyan po si Kuya Ben Lianyo na inyo pong napakinggan. Kasama po natin dito at si Kuya Bert po siguro kung makakakontak din rito sa atin. Pero busy-busy ngayon si Kuya Bert, napakaraming bisita sa kanila yan, di ba? At nandun kanina si Father Carding sa kanila. Napakaraming tao. Father Salazar. Father Salazar, Carding Salazar. At napakaraming tao doon sa kanila. Iyan ang tuwing magkakaroon ng kaarawan na ganito gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, for almost 25 years, ay yung hindi lumiban ng pagpapakain niya doon sa mga matatanda doon sa Marikina. Home for the Aged doon sa Marikina. At ngayon nga ho, dito naman itinuro sa tahanan ni Maria, dito sa Carmona, Cavite, Barrio Lantig, Carmona, Cavite, at napakaganda naman yung pagkakatanggap sa atin, lalo na nung co-founder ng nasabing iyang tahanan ni Maria, na kanina tuwan-tuwa yung matanda, kahit na naka-wheelchair, di ba? Kitang-kita mo naman, galak na galak sila. At yung makita yung mga matatanda roon alam mo, pag ako'y nakakakita ng gayon ng mga matatanda, palibasa wala akong kinagisngan, Kuya Joy, na lola't lolo ko hindi ko inaabot talaga Parang nasisinag ko doon na yung siguro kung ako'y nagising na nakita ko yung lola kong ganun din, na mga nakatungo na lamang, parang nasisiyahan ng malagyan ng kaunting pagkain yung bibig nila, yung ang mga mata nila ay malalamlam na kung tumingin. Parang nag-iintay na lamang yan ng dapit hapon. Talaga nasa dapit hapon na. Pagkakakita ng ganun
Hindi po, pagka ako'y titingin sa salamin, tinitingnan ko na rin yung sarili ko. Malayo pa ka. Abay, baka dumating yung panahon na malamlam na rin ang aking paningin at nanais na lamang ko malagyan ng kaunting mumo ng kanin yung aking bibigay, okay na sa akin. Parang walang kabuhay-buhay na. Pero alam mo ninyo, ang pinakamaganda ho rito, pag nakakakita tayo ng ganitong mga lola at lolo natin na ganito, masisinag natin na kung tayo darating ng ganong kapanahonan sana, ay tayo'y nasa pagkandilit pagmamahal ng mga taong malapit sa ating puso gaya ng ating mga anak, di ba? Di ba ang ganda nung ang iyong mga anak ay aakay-akayin ka, sinusubuan ka, ay doon yung mga caregiver ang nagsusubo. Nasaan kaya ako ang mga anak nito? Nasaan kaya mga apo nito? Mga kamag-anak nito. Pero napakaganda. Alam mo yung ugali natin mga Pilipino, yan ang hindi mapapasubalian sa ugali ng ibang mga bansa Tayo dito, meron tayong ugali dito na kahit na matatandaan at uugod-ugod na, gusto natin huwag mapapahiwalay. Pero nakakalungkot, meron din ganyan na nakikita natin, kagaya doon sa Marikina, marami, kagaya rito sa tahanan ni Maria. Nakakalungkot yung ganon. Na itatanong natin sa sarili, nasaan ang mga apo nito? Nasaan ang mga anak nito? Nasaan yung mga taong nung kalakasan ng mga ito ay pinandili nitong mga taong ito? Nasaan na kaya yan? Iyon. Kaya lang, siguro ho, nagaganap yan upang ipakita sa atin kung ano ang gampanin natin bilang Kristiyano sa ating kapwa. Hindi ba, Kuya Dio? Oo nga po.